Hoy, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Hoy! Anong nangyayari dito kay Harry Roque? Bakit bigla naging pro Lenny? Bakit kinakampihan niya na ngayon si Leni Robredo na dati niyang binibira ng binibira? Hala? Pambansang balimbing talaga itong tao na ito. Oo. Di ba, binash mo nang binash si Leni Robredo? Kumampi ka kay PBBM, ngayon hindi mo nakuha yung gusto mo, hindi binigay sa'yo ni PBBM, ngayon tatalikod ka. Yan ang tambaluslos, yan ang balimbing. Ngayon, gina-justify niya itong pagkikita ni Leni Robredo at ni Inday Sara Duterte at inaaway na ngayon si Risa Ontiveros at si Trillanes at ang mga dilawan daw. Aba, pinag-aaway-aaway pa yung mga dilawan ah. Kumbaga, kumakampi siya doon kay Leni Robredo. Kasi sila Trillanes nagagalit kay Leni eh. Bakit inalaw? Nai-impeach nga si Inday, nakipag-meeting ka pa dyan. Si Risa Ontiveros hindi rin nagugustuhan yan. Itong si Harry Roque. At may panawagan ngayon si Harry Roque sa mga dilawan. Tila hinihimok niya ang mga dilawan, ang mga pinklawan, ang mga liberal ka-coffee na mag-join na sa kanilang maisog rally. Hala, anyari? Bakit? Wala na bang pumupunta sa maisog rally? Wala na mga taga-KOJC eh. Wala na yung mga tao ni Kibuloy, taga-Kingdom of Jesus Christ, nag-pull out na dyan sa maisog rally. Wala na silang followers. Nako po, pabagsak ng pabagsak itong mga ito. Sige, pakinggan natin ka-coffee, yung bahagya ng kanyang sinasabi na naman ni Harry Roque na kasalukuyan po pugante. No? Sige, play! Totoo lang. Yan ang hindi ko maintindihan nga eh. Bakit kaming mga dito sa Hakbang Maisog, kami ay umaamin na nabudol kami ng PBBM, pero hindi sumusuporta ang mga dilawan doon sa mga rallies ng Hakbang na Maisog. Ay, mga dilawan. May nakikinig ba sa ating mga dilawan, mga pink? Sali daw kayo sa maisog rally. Nila Harry Roque, nila Vic Rodriguez, nila Glenn Chong. Ayan, sumali daw kayo dyan, mga dilawan. Okay ba sa inyo? Okay ba sa inyo? Magsalip persa kayo. Join daw kayo sa maisog rally. Nagtataka si Harry Roque, bakit hindi raw kayo sumasama? Ayan, ini-invite na kayo. Sali daw po kayo sa maisog rally. Natutumiming ngayon ng mga dilawan. Kasi marami sa kanila nagsasabi na between Marcos and Duterte, mas gusto na namin si Marcos. Ay naku, sa tingin ko naman po, yan ang isang issue na dapat magkaroon ng paninindigan si VP Leni. Matapos niyang sabihin ang lahat ng mga pula niya kay PBBM, siya ba ngayon ay magdedesisyon na mas gusto pa niya si PBBM kesa makita ang pagbalik ng isang Duterte sa pagiging presidente na naging paninindigan. Tinan mo Sinasike ni Harry Roque itong si Leni Robredo eh. Pinipilit niya, hinihimok niya itong kampo ni Leni Robredo. Hindi lahat ng dilawan kasi hati yan eh, no? Yung kampo ni Leni Robredo, hinihimok niya na mag-side na sa mga Duterte at wag na sa mga Marcos. Sinasike niya ka-coffee. Dinadaan niya sa ganyang mind game nito ni Harry Roque. Kesyo daw, ang dami na raw pinagsasabi ni Leni Robredo na masasama kay PBBM at doon pa ba siya kakampi? Kasi ang belief ng ibang mga dilawan, actually may mga kilala din tayo ka-coffee mga dilawan, kinukumpara nila si Digong at kay PBBM. Di hamak na mas mainam naman si PBBM kumpara kay Digong. Yan ang sinasabi ng mga dilawan. Kasi worst case yung kay Digong nung panunungkulan ni Digong kapag ikaw ay dilawan, worst case talaga ang tingin nila. Kasi sobrang pang-api nila sa kanilang nanay, kay Leni Robredo. Tapos ngayon, ito ang ihimukin mo. Napakabalimbing talaga, Hindi ka na ni Risa Ontiveros. Well, abangan natin kung ano magiging desisyon ni VP Leni. Pero malinaw po malinaw na ibang pananaw ni Trillanes at ni Ontiveros at iba rin ang pananaw ng Leni Robredo. At sa tingin ko naman, dahil ang tumakbong presidente ay ang Leni Robredo, ang tinitingalang leader ng mga dilawan ay si Leni. Alam nyo? Pinag-aaway-aaway na ni Harry Roque. Pinag-aaway-aaway niya ng mga dilawan, Naku, wag niyong papasukin yan, mga dilawan, mga liberal. Wag niyong ipasok sa grupo niyo si Harry Roque. Tingnan mo, ngayon pa lang, as early as now, pinag-aaway-aaway na kayo. Hindi daw po si Risa Ontiveros, hindi si Trillanes ang leader ng dilawan, kundi si Leni Robredo dahil yan daw po ang tumakbo sa pagka-presidente. Kumbaga siya yung may pinakamataas na posisyon. Nako, warning sa inyo yan mga dilawan. Huwag nyo tatanggapin niya si Harry Roque sa grupo nyo. Or else, kung anong ginawa niya kay PBBM, gagawin din niya sa inyo. Mangyayari din po sa inyo. Warning yan ka-coffee. Tignan mo ang ginagawa ngayon, Pinag-aaway-away kayo ka-coffee. Nakakatawa itong si Harry Roque. Sige, teka. Alam nyo, tingnan natin.
kung paano niya binira ng binira itong si Leni Robredo, tapos ngayon kakampi siya kay Leni Robredo dahil ayaw niya kay PBBM. Nako naman, oo, ka-coffee. Sige, dito muna tayo. May mga resibo tayo dyan. Hindi pwedeng kumalusot ka dyan. Balita ng PNA, Philippine News Agency. Anong sinasabi dyan ng PNA, ka-coffee? Robredo is always wrong, sabi ni Harry Roque. Akala ko ba always wrong? Bakit niya parang mukhang tama na si Leni Robredo? Ang kate. Anyari? Akala ko ba always wrong? Ayan March 4, 2021, 3:11 p.m. Ang sabi ni Harry Roque, Robredo is always wrong. Ngayon, tama na siya. Right na siya ngayon, hindi na siya wrong ngayon dahil may common grounds na. Ang sinasabi niya kasi may common grounds daw Itong si Inday Sara Duterte at itong si Leni Robredo, which is labanan itong si PBBM. Hay nako, ewan ko na lang kung pakinggan ka pa ng mga dilawan. Warning ha sa mga dilawan Warning, mag-iingat kayo dyan kay Roque. Malacanang, sige basahin natin itong article na ito, ka-coffee. Malacanang fired back Thursday at Vice President Maria Leonor Robredo for branding Rodrigo Duterte unpresidential and quick-tempered. Yan, napag-usapan yan, ka-coffee, nung administrasyon ni Digong na very unpresidential kasi saka ba nakakita ng presidente na matindi magmura, pati ang Santo Papa, minura at kung ano-ano pa, ka-coffee. Very unpresidential daw po yan si Digong at quick-tempered. Turning the table on Robredo, presidential spokesperson. Ito na. Ito yung sinasabi ni Harry Roque dito. Said Duterte had launched a verbal tirade against the Vice President because she is always wrong. Ayan nakikita nyo, ka-coffee. Medyo malabo-labo lang Ang sinasabi nila, always wrong daw po itong si Leni Robredo. Bakit ngayon? Hoy, mga DDS, gising kayo. Gising, bakit hinihimod nyo ngayon? Itong mga dilawan, itong kampo ni Leni Robredo, bakit? Hindi na ba sapat ang Duterte votes? Kinakailangan nyo na ng suporta? Kinakailangan nyo na ng tulong para magkaroon kayo ng kahit isa sa senatorial seats? Bakit? Hindi na kaya magpanalo? Kaya ngayon, sinusuyo nyo ang mga dilawan? Sinusuyo nyo ang pink? Hoy, ingat-ingat kayo mga dilawan Sabi niya yan po ay reaksyon ng Pangulo sa taong laging mali. Wow, laging mali laging mali. Roque said in a virtual presser referring to Robredo. Huy, mahiya ka naman. Attorney, nangyari attorney? Mahiya naman ng konti dyan Ganyan din ginawa mo kay PBBM Doon, todo puri ka kay PBBM Todo tanggol ka. Ngayon, todo bash ka. Ganoon din noon. Todo bash ka kay Leni Robredo. Ngayon, todo tanggol ka. Ay, yan ang tambaluslos. Yan dapat ang tawagin na tambaluslos. Sobrang balimbing. Kumbaga may ranggo ng mga tambaluslos, may ranggo ng mga balimbing. Yan, general ka dyan. Last week, Robredo said coronavirus disease 2019 vaccines from China Sinovac Biotech has failed to secure a positive recommendation from the Health Technology Assessment Council o HTAC, an advisory board that acts as a recommendatory to the Department of Health as stipulated under Republic Act No. 11223 or the Universal Healthcare Act. Siyempre, digong yan Dapat, nung panahon na yan, dapat favorable lagi ang mga decisions sa China. At ngayon, naglalabasan na yung mga yan. Duterte, in a public address delivered Monday, responded to Robredo's call for a further review of the Sinovac vaccines by HTAC, telling her that the process for the administration of China-made vaccines has already concluded. Basta noong panahon ni Digong, hindi mo siya pwede kontrahin. Basta laging favorable sa China. Yung utang dapat galing sa China kahit mas mataas yung tubo galing sa China. Yan, go tayo dyan. Yung mga bakuna na yan, galing China. The president said he would give Robredo money to procure COVID-19 vaccines for Filipinos. On Wednesday, Robredo said Duterte sounded unpresidential and quick-tempered when he went on a tirade against her. Roque, the principal author of the Universal Healthcare Law, reiterated that the HTAC review of Sinovac vaccines is not mandatory. Biruin mo, isa siya sa author nitong UHC. Pero ngayon, hindi na naging mandatory. Siyempre, kailangan niya supportahan yung boss niya. Kailangan niyang panindigan kung ano yung sinasabi ng boss niya. That time, si Digong, ngayon, iba na ang tono ngayon. Naku naman, ka-coffee. Nako. Iba talaga to si Harry Roque, Iba talagang ugali, ka-coffee. Grabing politiko ito, ka-coffee. Grabing attitude naman yan. Isa pa, ito, ka-coffee. Si Inquirer.net, binanata nila si Harry Roque. Yan,
nagkaroon sila ng editorial. Story ito ka-coffee. Medyo negatibo ang dating kay Harry Roque. Ano ba kasi yung title ng editorial na to? Ng Inquirer. Actually, nabasa ko rin ito eh. Kinukumpara nila kay Laila de Lima itong si Harry Roque. Ang title nila, When Harry Met Karma. When Harry Met Karma. Nung kinarma na daw po itong si Harry Roque. Galit na galit ka-coffee. Galit na galit itong si Harry Roque dito sa article na ito. Dito sa editorial na ito ng Inquirer.net. Kasi kinukumpara siya kay de Lima. Sige, kuha tayo ng excerpt. In 2016, sabi sa article na ito ka-coffee ha, ng Inquirer. In 2016, Roque was among the most vocal inquisitor of de Lima who was detained for almost 7 years for what were widely seen as trumped-up drug charges and payback after the former Human Rights Commissioner slammed Duterte for extrajudicial killings during his term as Davao City's longtime mayor. De Lima was recently acquitted under the new Marcos administration of all charges for lack of evidence. Sabi ng article na yan. At kinukumpara dyan sa ka-coffee si Harry Roque. Kumbaga, ang pinupunto dito, kung ano yung ginawa nyo kay de Lima, ayan, bumabalik sa inyo. Karma is real, ika nga, sabi ng article na yan. O ito, sumagot si Harry Roque. Nako, hindi pwede yan. Binabash siya ngayon ng Inquirer.net. Sabi niya, ito, basahin natin yung statement niya. On the 27 September 2024 Inquirer editorial. The Philippine Daily Inquirer September 27 column titled When Harry Met Karma, comparing my predicament to that of former Senator Laila de Lima is unwarranted and malicious daw po. Itong editorial na raw yan, na kinukumpara siya kay Laila de Lima, malisyoso daw po yung editorial na yan. Lugi pa nga si de Lima dyan eh. More than a dozen witnesses gave testimonies against the former senator in his criminal case. No witness has come out saying I am involved in pogos or any illegal gambling activities, sabi ni Harry Roque. Wait, di ba hindi mo mapaliwanag yung tagong yaman? Yung yaman mo dyan sa pagdinig ng House of Representatives? Di ba hindi yan masagot? Di ba? Biglang yaman, no? Sabi ng House of Representatives, so bakit biglang tumaas yung assets mo? Sabi niya, nagbenta siya ng lote. Patunayan mo na nagbenta ka ng lote. Nasaan yung deed of sale? O bakit hindi niya ibinibigay yung mga dokumento na yan? Kasi baka wala naman talaga. Walang ganyan dokumento na nagsasabi nagbenta sila ng ari-arian. O saan galing yung yaman? 'Di ba? Inaliling siya sa Pogo. Ang daming dokumento na nagtuturo sa kanya na may kaugnayan siya sa Pogo. Pakikipag-meeting niya lang sa Pagcor eh. Malaking patunay na yan eh. Pero sabi niya, huwag niyo ako ikukumpara kay de Lima. Malisyoso yung editorial ninyo. Galit na galit siya sa Inquirer eh. Sabi niya, your editorial especially and conveniently overlooks the crucial fact that the Philippine Anti-Organized Crime Commission and the Philippine National Police, yung PAOK, ka-coffee at PNP, have not filed a case against me regarding Pogo. Hintay lang. Darating din yan ka-coffee once na masolidify itong case o ma-build up na ka-coffee itong kaso against you. Lalabas din yan. Sa madaling salita, walang kaso. Kaya dapat tapos ang kwento. Ganun ba yon? Everything else that is happening is a witch hunt against me. Tapos na raw ang kwento. Legit ba? Hindi, pasa mo muna yung mga dokumento. Hindi tapos ang kwento dyan, punta ka dyan sa pagdinig ng Quad Committee ng House of Representatives. Dyan mo sabihin yan, hindi sa social media. Bakit nagtatago ka dyan kung wala kang kasalanan, di ba? Ipakita mo yung mga dokumento na magpapatunay na totoong mayaman ka, na totoong ganito yung kinita ninyo from the sales doon sa lote na sinasabi mo, di ba? Kasi hindi may unexplained wealth yan eh. Nasaan yan? Nasaan yung mga papeles niyan? Bakit hindi na maipakita yan kung wala naman siyang itinatago dyan? Oy, hala, anyari dyan ka-coffee. Ayan, galit na galit ito sa Inquirer. Ang karma is real, ka-coffee. Tinan mo ha, kung maging masama ka, masama ang babalik sa'yo. Nung kasagsagan niya, grabe niya ipahiya yung mga reporter. Yung mga media na nag-i-interview sa kanya at kung sino-sino pa, grabe niya ipahiya. Ayan na, bumabalik na. Ang karma ay bumabalik na sa inyo. O siya, anong sa inyo dyan ka-coffee? Anong masasabi nyo? I-share ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. O siya, baka nasa Facebook po kayo at di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang ka-coffee. Please like and follow sa Facebook at kung nasa YouTube naman po kayo, please click lang po ng subscribe. Alright, ako'y magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig at tagkapit tayo. Bye-bye everyone!